What's up mga kadaldal? Welcome back to my YouTube channel. So today's vlog is mag-touch up po tayo. Retouch, hilamos, repair sa ating plywood na upuan, lamesa. Yan po ang ating gagawin. Ito po yun. Meron po kasing part ng upuan na naalaw. At meron din part na rack. Yan po yung ating gagawin today. So look for the information. Intro, pasok! Okay guys, so ito na nga po yung ating aayusin. With the help of mother, say hi! Yan, pakita ko po yung naanay. Yan po guys. Yan po yung naanay natin na upuan. Although hindi naman po lahat is naanay guys. Yan. Yung iba is kailangan lang na natin i-touch up ito. Retouch, hilamos, whatever, kung ano bang tawag nila doon. Yan, itong mga ito. And then, bago natin siya gihain is i-try din natin lagyan ng wood filler. Yun. So, iwawalisan muna ni mother yung mga alikabok bago ko siya bugaan ng anti-termite. Yun po yung borax. Pakita ko mamaya gagamitin natin. So, ito po yung ating lamesa guys. Binalutan po nila ng golden, I don't know, sticker. Ayan po yung ating ita-touch up. Varnish po, it's either natural or maple varnish. So, ngayon naman is, ito po yung gagamitin nating liha. Kung hindi po guys kakayanin ng 1,000 grit, meron din tayo ditong 800 grit. And then we have here the 240, 180, yan, 120, o 80, and 120. Pero most lang ginagamit nila is, mas maganda raw is either 120 grit, ito 120 grit, and the 800 and the 1,000. Pampakintab na po yan. Then ito po yung gagamitin natin pang anti-termite, pang anay. Yun, i-mix natin ito sa warm water para matunaw itong borax. Ito po yung ating gagamitin pang anti-termite. So yan na po si mother. Tinatanggal na po yung sticker na yan kasi binalutan, kasi nga magaspang na yung lamesa. Kailangan na natin siyang punasan sa likod. Let's get started. Okay guys, ito po yung gagamitin nating thinner. At ito po yung ating varnish. It's a CO2 maple varnish. Yan po yung simple lang na pang varnish natin guys kasi wala tayong budget. Okay guys, so ito yung gagamitin nating wood filler. Hahaluan natin guys ito ng wood filler na puti. And then ito po yung container natin na pang pintura natin sa gagamitin nating pang varnish. At doon sa borax, ayan po yung 200 ml, 400, 600. Okay guys, ito po yung ating Hinko electric spray gun para medyo mabilis tayong magtrabaho guys. Okay guys, it's about time na mag-spray na tayo ng borax. Yan, natapos na natin yan. So, let's fill up our container. Ito na po yung ating container. Let's put a warm water, a mineral one. So, yan na nga mga kadawan, pupunuin lang natin to at least nasa 800 ml. Warm water lang po para madaling matunaw yung ating borax powder. Hindi na mga. So, baka tumagal lang tayo pag magpapakulo pa. Why not diretso na lang dito. Yan. So, magiging ratio natin dito sa borax powder is 3 to 4 spoon na borax powder and 800 ml na water, warm water. And then, spray na natin siya. Yun, malapit na mapuno. 3 tablespoon po ang gagamitin natin guys.
There, okay na yan. Okay, so ito na nga po yung ating borax. So, it's either 3 to 4 natin nalagyan ng powder. There. Then, i-wire lang natin siya guys ng i-wire hanggang sa matunaw. Yan, okay. At buti na lang, dinoble nila guys yung supot niya para makapal yung ano. Kasi manipis talaga yung original na supot yan. Okay. Yan na. Para mas madaling mamatay yung ating anay. Gawin na natin siyang pumihat. Ginagamit din guys ito pagpatay ng langgam, ipis. There. So, i-wire na natin. Where I began. Nabiyayaan ng kalikasan at kultura. Okay guys, next na natin gagawin is lalagyan na natin guys ito ng wood filler. Yan. Konti lang naman bago natin siya lihain. Lagyan natin ng wood filler. And then lilihain na natin yan. Liha na rin to. Retouch lang tayo, hilamos. Hanggang dito yung liha. Yan, ito lang yung ating mga lilihain, yung mga yan. Pero lalagyan muna natin ng wood filler. Yan yung mga butas. Yan, liha. Liha lang to, liha. Yan, lilihain lang. Okay, let's get started. Okay guys, so ito na nga po pala ang ating wood filler na puti. At ito po yung ating dark brown. So, mix lang tayo ng konti. Baka pwede siyang maging light. There. Yung ating puti. Ganyan po, konti-konti lang po ang ating ilalagay. Bali, dito na po sasapit bungo pa guys. There. Mimix lang natin siya para lang siyang guys, para lang siyang clay. Kulang pa tayo sa brown. Sa dark brown na to, para lang talaga siyang mud. Okay guys, so unahin natin yan kasi yan ang pinakamas grabing na anay. Okay guys, ayan, ito na po yung next natin lalagyan ng wood filler. Ganito lang po yung mga nilalagyan ko ng wood filler. Yun po yung upuan na yan. Compare po dito sa other, wala naman. Kaya diretsong liha yan. So yan po ang panahon natin dito ngayon mga kadahon-dahon. Wala pong araw kaya I think medyo matatagalan tayo matuyuan itong wood filler natin. Okay, let's get started.
Okay, so yan na nga po guys, nalagyan na natin siya ng wood filler. Patutuyuin na lang natin yan guys, and then saka natin siya lilihain. Mahihirapan itong matuyo guys kasi nga wala tayong araw. Yan, nahabulin na lang yan ng liha. Okay guys, so patutuyuin natin, medyo basa para yung natin, isprayan natin ng borax. Okay guys, so start na natin magliha. Yan, unahin natin to guys. So let's try na gumamit ng 800 grit. Yan, ito po yung ating nilagyan ng wood filler. So unti-unti nang tumitigas. So unahin muna natin itong mga walang wood filler. Let's get started. Okay guys, so ito yung gagamitin nating tools. Ito yung kanyang lalagyan ng liha. So iti-thread natin lang to guys. And let's put this. Yun. Ano po yung ating 800 grit. Okay, let's go. Okay guys, so yan pong result ng ating 800 grit. Okay naman siya, madulas, pero lang po yung natanggal na yung pagkaitim niya. Pupunasan na lang natin yan guys ng basahan and then patutuyuin. Pero dudublein natin to ng 1000 grit. Hindi na natin gagamitin yung grinder. Mano-mano na lang po. Ayan po ang outcome ng ating 1000 grit. Okay naman po siya. Kaso guys, madaling mapunit. There. So itry naman natin yung yung 240 grit na ating type ng sandpaper. Yan, ito guys. Itry natin to. 240. There, 240 grit. Okay, let's get started. Okay guys, so ganun po yung proseso ng ating pagliliha nito guys. Mag-e-end up pa rin siya sa 1000 tsaka 800 grit. Okay guys, so yan po yung ating proseso sa pagliliha.
Okay guys, so ganun po yung proseso ng ating pagliliha dito sa ating upuan there. So mag-e-end up pa rin tayo guys sa 1,000 grit. So hindi ko na ipapakita yung mga iba. So basta yun lang po yung paraan ko. There. Okay, update ko po kayo. C-Pod Mix Club. Hit the bass. Hit the bass. Hit the bass. Hit the bass. Okay guys, so we're done na dito sa ating lamesa. Nalihaanan natin siya guys. So ang gagawin ko na lang next na is isprayan ko siya ng borax na may halong tubig. Then patutuyuin po natin. So na-sprayan ko na dito sa ilalim. So ito po yung ating natimplaang borax na may warm water. And then yung ginamit natin kaninang pinangliha is ito po guys, 80 grit. Yan, 80 grit. Pag natuyuan na natin yun, pagkatapos nating isprayan ng borax na may tubig, pag natuyo na guys, ito na yung next na natin na iliha for the fine para makinis. There. Okay guys, so ayan na nga, inisprayan natin siya ng borax na may tubig para mas lalong matanggal yung kanyang pagkakalikabok. There. All goods na, all goods. Ayan. Yung borax na ating ginamit para mas lalong matanggal ang alikabok. Tapos pinunasan natin para matuyo agad. Okay guys, it's about time. Magtimpla na tayo ng sanding sealer natin. Yun yung pang protecta dito at pang ano sa butas, pang takip na yun. Ang sanding sealer. Let's get started. Okay guys, so ito na po yung ating mga gagamitin. So ito po yung ating sanding sealer. Ito po yung top coat natin. Ang ating thinner. Ang ating container at ang ating spray gun. Kumbaga is parang polishing natin to pagkatapos nating tapkutan. Okay guys, so ang magiging ratio natin is 100 ml na sanding sealer, then 50 ml na lacquer thinner. Okay guys, let's get started. Okay guys, so ito po yung ating sanding sealer. Kailangan lang nating haluin para makuha yung sa ilalim guys. Okay, it's about time na itimplahan na natin siya guys. So again, 100 ml tayo dito. And then 50 ml tayo dito. So ito yung container natin. Ito yung 200. So ito yung 100. Nandito yung 50. So nasukat ko na guys yung thinner ito. So lacquer thinner na lang yung
Yung ilalagay na lang natin dito guys is yung sanding sealer natin. There. Saktong-sakto. Next natin is ang ating thinner. So, ihalo lang natin guys. Okay guys, yan na po yung ating first coat. So, hintayin natin siyang matuyo. Then, saka na naman uli natin titirahan ng second coat. There. Yan. Okay guys, patuloy na natin guys. Okay guys, so yan na po yung kinalabasan. May puti po siya. There. So, bali yung mangyayari niyan guys is lilihain natin siya ng 1,000 grit. Okay guys, let's get started. Yan. Kailangan hilain ka ng tuyo para matanggal guys natin yung kulay puti bago natin sa second coat. Kumbaga guys, pantay pala itong sealer na to. Maganda siya. Maganda yung tutok to guys. Ito po ang ating gagawin. Ganito yung magiging processing. Kaya mas maganda sana pag wala na yung kulay puti para diretso na tayo sa varnish. Yan, and then saka natin siya ipunasan. There. Meron pang kulay puti doon. Yan, bagay ganyan pa yung magiging processing natin. Okay, good. Okay guys, so after natin siyang sanding gamit ang sanding disc guys. Okay, so i-start na natin itong pinturahan ng sanding sealer. At tapos pakita ko po guys yung ating pang sanding buff sanding disc. Yun ang gagamitin natin. Pati rin dito. At ayan na ang malakas na ulan, baka hindi na matuyo uli. Okay, let's get started. Okay guys, so ito na po yung kinalabasan ng ating first coating. Yan, medyo nabuti siya. Sobrahan natin. So next na lang natin guys is kakapalan lang natin siya ng sanding sealer. Okay guys, let's get started.
Okay guys, all goods na po tayo. Maganda na, makintab. At makinis ang ating pagka-sanding sealer. So, I think nahinayang akong lihain siya na. Pero all goods tayo dito guys. Oh. Ang kintab, parang nabarnisan na rin ng natural. Okay guys, all goods na po tayo sa ating repair table na liha na natin yung 1000 grit at sanding, polishing this. Yan. So I think it's about time para magparnis na tayo guys. Okay guys, so ito yung gagamitin nating varnish. It's a maple varnish. 70% po natin na ito. And then, haluan natin na konting thinner. Mga 25 to 30% lang tayo dito guys. Lagyan natin ang ating mapot. Yeah. And then, lagyan natin ang mapot naman na thinner. And then, gawin natin siya. Ihalo. Okay guys, so yan na po yung ating first coating sa ating pagbabarnis. So ito third to fourth coating natin yan guys. Hanggang sa makuha natin yung tamang kintab. And then ita-top coat natin siya ng clear coat. Yung yung glossy. Kailangan din natin ng glossy. There. Okay guys, that's it for today's vlog. Hold up.